Sa kalikasan, maraming mga hayop ang madalas natin nakikita bilang nakakatakot o kakaiba dahil sa kanilang itsura o paraan ng pamumuhay. Pero sa likod ng mga ito, karamihan ay may mahalagang papel sa ekosistema at hindi kasing delikado ng iniisip ng marami. Sa video na ito, tatalakayin natin ang ilan sa mga hayop na mukhang nakakatakot pero sa totoo ay may kanya-kanyang natural na gamit sa kalikasan. At narito rin ang giant monkfish. Ang monkfish ay isang kakaibang uri ng isda na nabubuhay sa malalim na bahagi ng dagat. Kahit mukhang kakaiba, perpekto ang katawan nito para sa paraan ng pamumuhay nito sa ilalim ng tubig. Meron itong espesyal na bahagi sa ulo na tinatawag na iska na maaari nitong igalaw para makaakit ng maliliit na isda. Kapag lumapit ang pagkain, mabilis itong gumagalaw at ginagamit ang malaking bibig para makakuha ng pagkain. Ang mga ngipin nito ay espesyal ang ayos kaya mas madali nitong nahawakan ng pagkain. Meron ding malawak na tiyan na nagbibigay daan para makakain ito ng halos kasing laki ng sarili nitong katawan. Kumakain ito ng iba't ibang uri ng isda at iba pang nilalang sa dagat tulad ng alimango at lobster. Dahil dito itinuturing itong hayop na umaangkop sa iba't ibang klase ng pagkain na makikita sa paligid nito. Tulad ng karamihan ng hayop, karaniwan ay hindi ito nagbibigay ng pansin sa tao at mas pinipili lamang nitong manatili sa natural nitong tirahan. At narito rin ang ay-ay. Isa sa mga kakaibang hayop sa mundo ang ay-ay. Kahit may kakaiba itong itsura, ang maliit na lemur na ito ay isang tahimik at hindi mapanganib na nilalang. Matatagpuan lamang ito sa Madagascar at karaniwang may haba na 14 hanggang 17 inches. Meron itong mahabang buntot, mapuputing balahibo at mahabang hibla ng buhok na maaring kulay abo hanggang itim. Ang mga ngipin nito ay patuloy na lumalaki tulad ng ilang hayop na kabilang sa pamilya ng daga. Gamit ang kakaibang kakayahan nito, gumagamit ang ay-ay ng echolocation para malaman ng paligid at mahusay din itong umakyat sa mga puno. May malalaki itong dulugang mata na kulay kahel o kayumanggi at meron ding espesyal na mahabang daliri na ginagamit para kumuha ng pagkain mula sa maliit na butas ng puno. At narito rin ang whip scorpion. Sa unang tingin, ang whip scorpion ay parang isang kakaibang nilalang dahil sa mahabang bahagi ng katawan, sipit at mga galamay nito na maaaring halos 2 talampakan ng haba. Para itong kombinasyon ng gagamba, alakdan at alimango dahil sa kakaiba nitong anyo. Meron itong patag na katawan, may mga bahagi ng katawan na parang hati-hati at maraming galamay na ginagamit habang gumagalaw. Meron itong 8 paa at 2 sipit sa magkabilang bahagi ng katawan habang ang mga mata nito ay makikita sa itaas at gilid ng ulo. Kahit kakaibang itsura nito, ang whip scorpion ay isang ganap na hindi mapanganib na hayop. Sa katunayan, ginagawa pa nga itong alagang hayop ng ilang tao dahil sa kakaiba nitong katangian. Ang itsura nito ang nagsisilbing paraan para umiwas ang ibang hayop dito. At narito rin ang thorny devil. Ang thorny devil na tinatawag din na thorny dragon o thorny lizard ay isang kakaibang reptile na matatagpuan sa Australia. Nakuha nito ang pangalan dahil sa 2 malalaking bahagi sa ulo nito na parang maliliit na sungay. Makikita ito sa mga tuyong lugar at disyerto ng Central at Western Australia. Isa itong uri ng hayop na nangangailangan ng proteksyon kaya inaalagaan ito ng mga conservation group. Ang buong katawan nito ay natatakpan ng maliit na matutulis na bahagi na nagsisilbing natural na proteksyon laban sa ibang hayop. Meron din itong parang dagdag na ulo sa likod ng leeg na tumutulong para magmukhang mas kakaiba. Umaabot ito ng halos 20 cm ang haba kasama ang buntot at kadalasang mas malalaki ang babae kaysa lalaki. Karaniwang kulay brown ang katawan pero tulad ng ibang reptile, kaya nilang baguhin ng kaunti ang kulay depende sa paligid. At narito rin ang basking shark. Tulad ng ibang malalaking hayop sa dagat, ang basking shark ay minsang napagkakamalang nakakatakot dahil sa laki at pangalan nito. Isa ito sa pinakamalaking isda sa mundo at maaaring lumaki ng humigit kumulang 26 feet ang haba. Pero kahit malaki ang katawan nito, ang pangunahing kinakain ng basking shark ay maliliit na organismo tulad ng hipon at maliliit na isda. Ginagamit nito ang espesyal na paraan ng pagkain na tinatawag na filter feeding, kung saan sinasala nito ang maliliit na pagkain mula sa tubig. Ang nakakapansing bahagi nito ay ang napakalaking bibig na maaaring bumuka ng halos 1 metro ang lawak.
May mahaba itong katawan na may kulay kayumanggi o kulay abo sa likod at may mapusyaw na bahagi sa ilalim. Malalaki rin ang mga palikpik nito na maaaring umabot ng halos 2 metro ang lapad. Meron itong malaking atay na tumutulong para manatili itong nakalutang sa tubig. Ang isang adult basking shark ay maaaring umabot sa bigat na halos 6,000 kilo at haba na 8 meters. At narito rin ang buwitri. Madalas hindi naiintindihan ang mga buwitri dahil sa kanilang kakaibang itsura, malalaking pakpak at dahil madalas silang nakikita sa mga lugar kung saan may mga naiwan na pagkain mula sa ibang hayop. Pero sa totoo lang, isa sila sa mga hayop na may malaking papel sa kalikasan. Hindi sila mapanganib sa tao at sa halip, malaking tulong sila dahil nililinis nila ang kapaligiran sa pamamagitan ng pagkain ng mga natitirang bahagi ng hayop. Kung wala ang mga buwitri, mas maraming organic na bagay ang maaring manatili sa kapaligiran ng mas matagal. Meron silang matutulis na tuka at malalakas na kuko. At narito rin ang satanic leaf-tailed gecko. Sa unang tingin, ang satanic leaf-tailed gecko ay isang kakaibang nilalang dahil sa maliit nitong mga mata, kakaibang hugis at itsurang parang bahagi ng isang alamat. Pero ang itsura nito ay hindi para manakot kundi para makatulong sa pagtatago sa kapaligiran. Nabubuhay ito sa mga puno dahil meron itong malalakas na paa na may espesyal na bahagi para madaling kumapit. Ang ilalim ng kanilang mga daliri ay may milyon-milyong maliliit na bahagi na tumutulong para makalakad sila kahit sa makikinis na ibabaw. Meron din silang mga kuko at buntot na ginagamit para mas kumapit sa mga sanga. Sa araw, gumagamit sila ng iba't ibang paraan para manatiling ligtas sa kanilang kapaligiran. Bukod sa mahusay na pagtatago, kaya rin nilang patagin ang kanilang katawan para mas maging mahirap silang mapansin. Isa sa mga hayop na nagpapakita kung gaano kagaling umangkop ang mga nilalang sa kalikasan. At narito rin ang pitbull. Ang pitbull ay isa sa mga asong madalas hindi nauunawaan dahil sa maling imahe na nabuo tungkol sa kanila. Madalas silang inilalarawan bilang agresibo at mapanganib. Pero sa tamang pagpapalaki, pagmamahal at pagsasanay, maaari silang maging mabuting alagang aso ng pamilya. Kilala sila bilang masigla, malakas, mapagmahal at gustong makasama ang kanilang mga tagapag-alaga. Dahil sa kanilang lakas at kakayahang matuto, maaari silang sanayin sa iba't ibang gawain. Ang ugali ng isang aso ay kadalasang nakadepende sa pagpapalaki, pag-aalaga at tamang pagsasanay. Maraming may-ari ng pitbull ang nagsasabi na sila ay palakaibigan at mahilig makisama sa mga tao. Sa tamang gabay, ang pitbull ay maaaring maging isang mabuting kasama sa bahay. At narito rin ang Goliath bird eater. Ito ang Goliath bird eater, isa sa pinakamalaking gagamba sa mundo. Maaari itong umabot ng halos 6 na onses ang bigat at may lapad na halos 1 talampakan. Kahit ganoon ang pangalan nito, hindi naman talaga karaniwang ibon ang kinakain nito. Nagmula lamang ang pangalang bird eater mula sa isang lumang larawan noong ika-18 na siglo na nagpakita ng isang uri ng tarantula na malapit sa isang maliit na ibon. Kaya ano nga ba ang tunay nilang kinakain? Malaking bahagi ng pagkain nila ay mga insekto, pero maaari rin silang kumain ng maliit na hayop tulad ng palaka at ilang maliliit na nilalang. Matatagpuan ang mga gagambang ito sa kagubatan ng Amazon kung saan ginagamit nila ang kanilang malalaking pangil para kumuha ng pagkain. Kahit napakalaki ng kanilang itsura, ang Goliath bird eater ay hindi karaniwang mapanganib sa tao. Basta may tamang pag-iingat at pag-unawa sa kanilang kilos, makikita na isa lamang silang kakaibang nilalang ng kalikasan. Una ay pag-usapan natin ang deep sea hatchet fish. Sa unang tingin, ang deep sea hatchet fish ay parang isang kakaibang nilalang mula sa kalaliman ng dagat. Pero ang totoo, isa itong maliit at hindi mapanganib na isda na matatagpuan sa mga tropical at subtropical na karagatan. Meron itong mahigit 40 na iba't ibang species at karamihan sa kanila ay may napakanipis na katawan na may makintab na kaliskis, kaya nagmumukha itong parang maliit na palakol na gawa sa metal. Maliit lamang ang mga isdang ito at kahit ang pinakamalaki sa kanila ay umaabot lamang ng halos 15 cm ang haba. Kahit mukhang marupok ang kanilang katawan, nakakayanan nilang mabuhay sa napakalalim na bahagi ng dagat na umaabot sa halos 1,000 meters pababa. May kakayahan silang gumawa ng sariling liwanag sa pamamagitan ng tinatawag na bioluminescence.